Ano nga ba ang ibig sabihin ng feminism at paano ito nakakaapekto sa ating lipunan ngayon? Sa ating paglalakbay sa dokumentaryong ito, susubukan nating sagutin ang mga tanong na ito at mas kilalanin ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspeto ng buhay. Marami sa atin ang hindi alam ang tunay na konsepto ng feminismo sa ating lipunan. Marahil sa kadahilanan ng ating kultura ay nag-iiba habang lumilipas ang panahon. Ang feminismo ay hindi lamang naglalayon sa karapatan ng mga kababaihan, ngunit ito rin ay isang daan upang magkaroon ng pantay-pantay na trato sa lipunan kahit ano paman ang iyong kasarian. Ang feminismo ay hindi isang kilusan na naghihikayat na magkaroon ng galit sa ibang tao, lalo na sa mga kalalakihan. Hindi rin ito isang hakbang na ginagamit lamang ng mga kababaihan para umangat sa lipunan. Ang feminismo ay isang paraan upang maipaalam sa lahat ng ang mga babae ay may karapatan din na kumilos at mamuno. Ang mga babae ay may lugar din sa mundo. Sa pagdaan ng panahon, ang kulturang nakasanayan ay unti-unting nababago. Maraming oportunidad ang nagbubukas at isa na dito ang pagiging matalino ng makabagong henerasyon. Matagal pa nga siguro ang lalakbayin natin para makamtan ang gusto nating mangyari. Ngunit, kahit papaano ay may pagbabago ng nagaganap at unti-unti nang natatanggap ng mga tao na may papel talaga ang mga kababaihan sa mundo. Ngayon, samahan nyo kami sa paglalakbay na ito at tara na't alamin ang mas malalim na kahulugan ng feminism at ang papel nito sa paghubog ng ating hinaharap. Ano nga ba ang pagkakaiba ng feminism noon at ngayon? Noon, madalas lang na nasa loob ng bahay ang mga kababaihan para gumawa ng mga gawaing bahay. Ngayon, hindi lang pangbahay ang mga kababaihan dahil pwede na din silang magtrabaho para makapag-provide sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Trabaho. Noon, nagsusumikap ang mga kababaihan para mapansin at maging patas ang tingin sa kanila sa trabaho. Ngayon, mas malawak ng kinikilala at pantay na yung pagtingin sa kanila sa trabaho, babae ka man o lalaki. Noon, walang magawa ang mga kababaihan kapag mayroon silang hindi gusto o kung may hindi sila pinagsasang-ayunan. Ngayon, hindi na hinahayaan ng mga kababaihan na umupo na lamang sila at walang gagawin. Gagawin nila kung ano ang alam nilang tama. Pag-aaral. Noon, limited lang ang karapatan ng mga kababaihan sa pag-aaral. Madalas sa bahay lang sila nag-aaral, hindi tulad sa mga kalalakihan. Ngayon, parehong may karapatan na ang kababaihan at kalalakihan na pumasok sa paaralan at makapagtapos ng pag-aaral. Ilan lamang yan sa mga pagbabago na nagkaroon para sa mga kababaihan. Naging saksi tayo sa mga pagbabago at tagumpay sa kanilang paglaban para sa karapatan at katarungan. Mula sa mga hakbang na ito, nagbukas tayo ng pintuan para sa mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng bawat boses at sa pangangailangan ng patas at pantay-pantay na mundo. Sa ating paglalakbay patungo sa masusing pagsusuri ng usaping ito, ating saksihan ang pagtangkilik sa karapatan ng bawat isa na maging totoo sa sarili gamit ang kanilang kasuotan. Madalas na pagsasabihan ng mga magulang ang mga anak sa kanilang mga suot sa tuwing sila ay aalis ng bahay. At habang ang mga magulang ay nagbibigay ng gabay sa kanilang mga anak ukol sa kanilang kasuotan, may isa pang aspeto ng lipunan na hindi rin dapat natin palampasin. Nandiyan maglalabasan ng mga marites para pag-usapan ang kasuotan ng mga babaeng makikita nilang dadaan sa kanilang harap at may suot na maiiksing damit. Kahit pa anong ating suotin, hindi hadlang ang ating kasuotan para ipakita ang tunay na halaga ng isang tao. Ang pagiging masaya at komportable sa ating balat at pangangatawan ay masigit na mahalaga kaysa sa anumang panlabas na opinyon. Naanyayahan naman namin kayong makiisa sa mas pinaigting na bahagi ng ating dokumentaryo, ang gender equality. Ito ang paksang maglalahad sa pangunahing issue at hamon na kinakaharap ng mga kababaihan at ng ating lipunan sa kasalukuyan. Ngayon, sama-sama nating tuklasin ang mga hakbang na ginagawa upang makamit ang isang lipunang may tunay na gender equality. Naway maging inspirasyon at hamon ito sa ating lahat na makaisa sa layuning ito. Anti-discrimination. Ang isang halimbawa nito ay ang pagpapakita ng isang kumpanya na walang pinipili o binibigay na espasyo sa anumang kasarian sa kanilang trabaho. Dito makikita natin ang kanilang pagsusumikap na itaguyod ang pantay-pantay na oportunidad sa bawat isa.
Sa loob ng kanilang opisina, walang kinikilalang agwat ang kasarian. Ang bawat empleyado mula sa iba't ibang kasarian ay binibigyan ng pagkakataon na maipahayag ang kanilang kakayahan, ideya at talento. Sa pagpapakita ng leadership training, hindi lang kalalakihan ang may kakayahang mamuno, kaya din ito ng mga kababaihan. Sa pagsusulong ng mga leader na kababaihan, nagsisilbing gabay sila sa pag-akyat sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ito'y nagiging inspirasyon sa mga kabataan na hindi hadlang ang kasarian sa pag-abot ng kanilang pangarap at ambisyon. Community for Gender Equality. Pagpapakita ng pagkakaisa ng iba't ibang kasarian para ipaglaban ang gender equality. Sa kanilang pagpapakita ng pagkakaisa, nagsisilbing inspirasyon sila sa ibang kabataan na tularan ang kanilang halimbawa. Ang kanilang sistema ng pagtutulungan ay nagbubukas ng landas para sa iba pang sektor ng lipunan na makiisa sa laban para sa gender equality. Sa pagpapakita ng pantay-pantay na pagtingin sa pagitan ng mga kasarian, nararanasan natin ang tunay na halaga ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ang bawat hakbang tungo sa pag-usbong at pag-unlad ay nagdadala sa atin sa mas maligaya at mas makatarungan na kinabukasan. Tara na't makipag-usap tayo sa mga mamamayan at mas kilalanin ang kanilang mga opinyon, damdamin at mga kwento ukol sa laban para sa gender equality. Ang kanilang mga tinig ay magiging gabay natin sa pag-unawa sa kung paanong ang feminismo ay tunay na umusbong at nagbubunga ng pagbabago sa ating lipunan. Kuya, pwede po bang ma-interview? Sige lang. About po to sa namin documentary, para po sa inyo, ano po ang feminism? Feminism is empowerment ng mga kababaihan. Sa pagkakaalam ko, Sa palagay mo ba, mahalaga ba na magkaroon pa ng gender equality? oo, para pantay-pantay lahat. Thank you po! Hi, ano po ninyo? Danica po. Magtatanong lang po kami about sa documentary po namin. Para po sa inyo, ano po ang feminism? For me po, yung feminism, it's just an historical type po na nilalagay po nila sa katayuan ng isang tao na babae, more specifically na babae na how should they act, how should they behave themselves po. Parang dapat, if you're a girl, you should behave yourself, maging mahinhin ka, should do your house chores. Parang ganun po yung tingin ko sa isang feminism. Or maybe po minsan, parang ginagawa po nila na kahit na babae ka, dapat mahinhin ka lang dapat. You can do whatever you want or leave your comfort zone. Ate, para sa'yo, mahalaga ba na may gender equality? Ano po yun? Para sa'yo, mahalaga ba na may gender equality? I think po, mas maganda po na meron po tayong gender equity po. Kasi po gender equality, gagawin lang naman po na yun para maging equal. Pero may makikita rin po kasi sa iba pang gender na, yes, they are equal, but they're treated differently po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Hi, pwede po ba kayo ma-interview? Yes po. Ano pong name nyo? Mika. Magtatanong lang po kami about sa documentary po namin. Para po sa inyo, ano po ang feminism? Feminism is empowerment of women. Yes. Sa tingin niyo ate, bakit nagkakaroon pa rin ng gender inequality sa ating bansa? Kasi the history repeat itself. Oh. 'Di ba, may history na yung Philippines na dapat yung mga babae ganito, ganyan lang. Tapos parang naging mindset na nila na dapat babae ka, nandyan ka lang. Which is no, which is mali kasi 'di ba? Sa panahon ngayon, hindi porket lalaki ka, babae kami, hindi namin kaya yung mga ginagawa mo. In fact, mas madami kaming kayang gawin kaysa sa inyo. Yes. Thank you ate! Thank you po. Pagkatapos nating makipag-usap, masasabi natin na ang bawat interview ay nagdala sa atin ng mga kahulugan at realisasyon hinggil sa kahalagahan ng feminismo sa pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga opinyon ay nagiging ilaw na nagturo sa atin ng mas maraming aspeto ng gender equality. At ngayon, narito na ang huling yugto ng ating dokumentaryo. Sa bahaging ito, ating kilalanin ang mga kababaihan na hindi lamang nagkaroon ng ambag sa larangan ng feminismo, kundi pati na rin sa kanilang huwarang tapang, determinasyon at pangarap para sa isang mas pantay-pantay at makatarungan na lipunan. Kilala bilang Henerala ng Katipunan.
Si Gabriela Silang ay isa sa mga unang babaeng naging leader sa armadong pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Josefa Lianes Escoda ay isang guro, mga awit at isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Kilala rin siya sa kanyang advokasya para sa karapatan ng mga kababaihan at ang kanyang papel sa pagtulong sa mga sundalong Filipino noong World War II. Corazon Cory Aquino. Siya ang unang babaeng pangulo hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Si Cory Aquino ay kilala sa kanyang papel sa People Power Revolution noong 1986, kung saan nagtagumpay ang mamamayan sa pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos. Risa Hontiveros. Kilalang senadora at kilalang aktivista, si Risa Hontiveros ay naglalaban para sa mga isyu ng kababaihan, LGBTQ+ rights, at iba pang mga isyu sa lipunan. Siya rin ay nangunguna sa mga batas para sa karapatan ng mga kababaihan. Gloria Diaz. Si Gloria Diaz ang unang Pilipinang nanalong Miss Universe noong 1969. Sa pagiging beauty queen at matagumpay na aktres, siya ay naging inspirasyon sa maraming kababaihan sa Pilipinas. Nelia Sancho, isang tagapagtatag ng Women's Future Service. Si Nelia Sancho ay naglingkod sa larangan ng journalism at aktivismo para sa mga karapatan ng kababaihan sa Pilipinas. Carmen Guerrero Nakpil, isang kilalang manunulat, historian at kritiko. Si Carmen Guerrero Nakpil ay may malaking impluensya sa panitikang Pilipino. Ipinaglaban niya ang papel ng kababaihan sa kasaysayan at lipunan. Lourdes Arellano, isa sa mga tagapagtatag ng Women's Business Council. Si Lourdes Arellano ay nagsulong ng mga proyektong naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga kababaihan sa larangan ng negosyo. Norma Miraflor. Si Norma Miraflor ay kilala bilang tagapagtatag ng Philippine Business Council for Women. Ang organisasyon na ito ay naglalayong suportahan ang women entrepreneurship at pangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Sa paglahok natin sa pagsusuri ng kasaysayan ng feminismo, naging malawak ang pag-unawa natin sa mga hamon at tagumpay na dinala nito sa ating lipunan. At kahit na maraming problema, ating dala-dala ang mga aral at inspirasyon mula sa mga kwento ng pag-asa, tapang at pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating paglalakbay. Sana'y naging mas malalim at makabuluhan ang inyong pag-unawa sa feminism. Sa pagtatapos ng dokumentaryong na ito, naway patuloy tayong magtaguyod ng pagkakaisa, pagunlad at pagmamahalan para sa isang mas makatarungan at mas pantay-pantay na mundo. Ako, saan ako manggagaling? Doon? Hindi ka kikilos doon ka lang. Si Sean Tayo lang. Siya yung lalaki. Pagkatapos ng mundo, saan ako lalaki? Ayos ka dyan, Bapi! Una sa bloopers to ba yan? Contestant number 1. Pag pinost be, pakimute yung mga mura, makikita ng magulang eh. Pagod na ba ang director namin? Pantay-pantay, tingin sa papagitan. Wait, tupin ko kayo. Tama. Yung sa taas. Bagay natin na. May paano yung iba na voice over? Send na lang din. Pero lagyan nyo siya ng palatandaan. Ayun kayo. Ayun no, yung nakapayo. Yung mga walang Oo, punta ka doon. Gaya mo. Tayo ka dyan no. Paano yung kamay? Nakapis yan, maliit lang talaga.